pagdating sa pagdiriwang ng natin sa akin. Ngayon ay Matthew sa ikadalawang ito sa kanilang mga panahon at pag-ulipan ay San Carlos Borromeo Obispo. Pagkitayo po ang mga ito na ay nagiging mamumulong sa ating pagdiriwang sa Reverend Martin Guardero ng Lungboy National. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Eucharistic celebration today. Habang tayo nag-iwan ang pagunitan natin kay San Carlos Borromeo. Alam natin na si San Carlos Borromeo is a cardinal and Secretary of State at the age of 22 for his uncle Pope Pius IV. Implemented reforms of Trent in his Diocese of Milan. Siya po ay nagtatag ng mga seminaryo considered as a model pastor by many bishops, including si San Francisco de Sales. At gayon din naman, siya ay patron ng mga katekista at mga kaitunin sa naghahanda para sa kanilang bigyan. Magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay nagkahilong-hilong bilang isang community. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, panatilihin mong lumulubog sa iyong sambayanan ang iyong Espiritu pumuspo sa Obispong si San Carlos upang kami lagi magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para may pamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan kanyang kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ng Kristo, at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kalooban na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kalooban ng pagtuturo at mangaral ang may kalooban ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pangumuno, manguno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galaw. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pagkaibigan ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na mga kapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalang kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga nag-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalang kayo sa mga nagagalang. Makitanis sa mga tumatanis. Magkaisa kayo ng loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinaligdan ko na at iniwang dala. Ang mga gawain na nagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinaman. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nagsisiyahan, tulad ninyong sanggol sa isip ni Ina. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwala ka kami. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kayong mabigan ang kasal ay kay Jesus maglatintan upang kayo masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. pakulit sa iyong Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa
ang makakasalo-sapa sa kanila ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inaniyahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at pinasabi sa mga inaaniyahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan sila lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubo. Kaya na sana bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at binibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagaling ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansanan at magtipon na daan sa lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga bingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaanihan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. God is good! All the time! Ang inahanda ko ngayong sermon ay in English, pero may ngayon na Tagalog pala ang aking misa. Dahil tayo ay mas lalo natin malapit sa ating mga kababayan, lalo na mga nasa lantanang bagyo na nandito tayo ngayon bilang isang community, ating ipagkasal sila sa islands of Mindanao and Visayas regions, especially ang city ng Cebu. Sa gabi ito, habang tayo ay nagdiriwang bilang isang community, tayo ay inaaniyahan ng Diyos na mas lalo namin ma-appreciate ang mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa unang pagbasa, iminumungkahi sa akin sa pamamagitan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na tayo marami at isa-isa'y bahagi ng iba. Alam natin na tayo bilang isang community ay katawan ng Diyos ni Kristo na bawat isa sa atin ay kabahagi, may parte sa katawan ito. At lahat tayo ay binigiyan ng Diyos ng mga sarili-sariling kaloob, the gifts at kinakailangan na ito'y ginagamit para sa kapakanan ng buong sambayanan. Sinasabi dito na ang Diyos pinagkamaloob sa akin ay sa sukat ng aking pananampalataya, ang iyong paglilingkod, maglingkod tayo, ang pagturo na tumanggap ng kaloob, ng pagturo at marangal na may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya, kung pumuno, mamuno ng buong sikap, kung nakakapang gawa, gawin ito ng buong gala. Alam natin na kung tayo ay natin kasabi ng community, the voice of God, ay natin ang panyaya ng Diyos. Tayo ay kanya-kanya, mayroon tayong mga kaloob, at ito ay ginagamit namin upang tayo ay maging
masaya bilang mga kapatid at anak ng Diyos. Kung mayroong mga trials o difficulties sa buhay natin, nalalampasan natin ito sapagkat ang ating pananalig sa Diyos ay naging malakas na sa mga trials o difficulties, hindi tayo sumusuko sa buhay natin. Kundi ang patuloy natin pag-aruga sa bawat isa, ang patuloy natin paggabay sa bawat isa, at sa lahat na ang kapangyarihan nito ay nanggagaling sa Diyos. Amen! So sa buhay natin, sa Ebanghelyo sa ngayon, ang paanyaya sa ating ng simbahan na lahat tayo ay inaanyayahan upang mapahagi ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos na ito na binibigay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ang ating kaligtasan. Kaya lamang karamihan dito sa ating binasa sa Ebanghelyo ngayon, may mga inanayahan ang alipin na sa pamamagitan ng Panginoon. O pumunta ka doon, ito ay nayahan mo. Ang unang inanayahan ay hindi po ako makakarating. Paumanin po sapagkat may bago akong piling booking. Yung pangalawa naman, hindi po ako makakarating. Paumanin po dahil kabibili ko lang ng bata. Kapaming sandins, paanyaya sa atin ang ating simbahan o ng ating community para sa pagdulog ng ating mga gatherings, sa ating pag-aaral, sa pagpalago ng ating pananampalataya. Hindi tayo makakarating dahil abala tayo sa mga material na bagay, the material possessions na naging handang para sa atin upang dulog, upang tugon sa panawagan ng Diyos. May isa din dito na tinawagan siya bagong kasal. Hindi maaari. Sabi niya, nung kaninang umaga, because I prepared really, sabi ko, siyempre, yung bagong kasal, hindi na pupunta lang ngayon kasi baka mo muna sila. And then, sa aking pagmumuni-muni, ang paanyaya ng Diyos para sa akin na higit sa lahat ang ating relationship sa Diyos. Tayo ay lahat nangyayaan ngayon sapagkat tayo ay namin nagpupuri ng pagpasalamat sa Diyos at patuloy ang ating paglago bilang kanyang sambayanan. Inaanyayahan din tayo ng Diyos sa araw na ito na naway ang ating mga material preoccupations o kung ano-ano pa man ay kinakarantaan natin, and our priority is no other than God. Sapagkat sa kanyang paanyaya, siya ay magbibigay ng isang sigla, isang kabuluhan na bangkete para sa ating mga. Kung minsan ang bangkete ito na tinutukoy natin is the Holy Eucharist na sa bangkete na anyayahan lahat. Pero ang iba may mga dahilan at hindi sila pumupunta. Sa pamamagitan nito ng paanyaya ng Diyos, ngayon ay Tuesday, umuulan, nandito tayo sa pagkakalam natin na mayroon tayong mapupulot na magandang kabuluhan sa buhay natin. Ang yaong mas lalong pinapalago natin ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating patuloy na pananampalataya sa Kanya na tayo ay bilang kabahagi ng voice of God. Tayo ang nagdadalangin ng pag-asa para sa iba. Ang pag-asang gusto na hindi natitinag kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kung kaya, ano-ano ang hamon sa ating ngayon? Ang unang kong sinabi dito, every need for us to be faithful in using it for the good of others. Ang mga kaloob natin, ang lahat na naiaalay sa inyo ng ating voice of God, ang iba sa inyo, different ministries, upang sa kayo'y tayo ay isang buo ng kapaharian ng Diyos na sa pamamagitan ng ating community, everyone is being benefited. Kung ano ang talento, kung ano ang responsibilidad na binigay sa iyo, kinakailangan gamitin mo ito at patuloy ang paggawa
na hindi ka nagtatapat kamaran at wala kang mga rason na hindi ako pupunta kasi ganito. Maraming tayong dahilan. Ang dahilan na yan, maaaring probably hindi yung mga material na bagay, kundi ang dahilan natin ay ang katamaran, ang paglayo natin sa isa't isa, at higit sa lahat ang paglalayo natin sa Diyos na ibigay sa akin ng lahat-lahat na bagay, lalo na ang aking buhay at ang aking pananampalataya. So, kinakailangan, una, our appreciation sa ating pananampalataya, sa ating kaligtasan. Kinakailangan hanggang sa ngayon kayong sense of belonging. I am a member of the Voice of God community. Dahil narinig ko ang tinig ng Diyos na inaanihan akong maglingkod, patuloy na magpuri, magpasalamat sa Kanya, at patuloy ang aking pagbabahagi ng aking sarili upang tayo lumago bilang sambayanan ng Diyos. Pangalawa, kinakailangan tayo ay maging grateful. Ang patuloy natin magpapasalamat for the wonderful gift of life. Tayo ang buhay natin. Pasalamat tayo na dito tayo sa ngayon, tayo ang nanalangin para doon sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Nasabi nga ng aking tatay, hindi ka maaaring maging sabihin mo successful ka kung ikaw ay nagsasahin ng bigas, pero alam mo may mga tao na nariyan sa tabi mo na humihiling sa iyo ng tulong sapagkat ang kanilang mga tiyan ay wala pa ang laman. Inaanyayahan tayo ng Diyos na sa ating pagpapasalamat sa Kanya, alalahanin natin ang kapwa-tao natin, na pawawas ng Diyos na nakikita natin. At ang pangatlo namin sa atin, our positive response to the Lord's invitation that cannot be postponed. Kung tayo ay iniimbitahan ng Diyos, First Tuesday, punta ka doon sa simbahan ng Santo Cristo, go! Be with the community na sa pangalan. Ang kasi na yan, kung yun papairamin mo, mamaya nawawala na lang sa side ng iyong pagtanong sa Diyos. Lalo na ang iyong paglayo sa bawat isa at nawawala na ang iyong pananampalataya. The invitation of God for all of us today, right now, to be responded. Mas lalo tayo sa aming San Pablo, kinakailangan maging masigla ka. Kinakailangan maging matsyaga ka kung may mga dumarating na mga pagsubok sa buhay natin. Sa misang ito, hingin natin sa Diyos na nawalay tayo ang maging instrumento ng pagpupunan simbahan ng Kanyang kalingan. Na mas lalo natin ma-appreciate ang ating gathering. The highest purpose of prayer is no other than the good grace na tayo ay tinatawagan sa piling ng Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, senior ka o younger ka, iisa lamang ibigay sa iyo. Kung hindi ang katawan ni Kristo, ang kanyang buhay, ang kanyang pamamahal para sa amin. At isa lang natin sa Diyos na magkaroon tayo lagi ng enthusiasm, our positive response to God's invitation. Maging positibo sa buhay. Tiyak, bibigyan ka ng Diyos at ang Diyos ay lagi nangyayari sa amin. May pananampalataya natin itakasama ang ating mga kahilingan. Siya ang nagdalanas na tanggapin natin lahat ang kanyang paanyaya sa pagbubuhay na walang hanggan. Ang ating sasagot, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa na may umungyad at maganyaya pa sa biging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan
ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ang lahat ng kabutihan, pakinggan mo. Tayo naway magtapo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kondero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ang lahat ng kabutihan, pakinggan mo. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ang lahat ng kabutihan, pakinggan mo. Ang mga nakayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ang lahat ng kabutihan, pakinggan mo. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang mag-isa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi naman kami ng biyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tungkol kami ng may bukas na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kagabi na wala ang Panginoon, pagkakasin sa iyong mga kamay, sa kapilihan at karahanan, sa aking kapakinabangan, sa buong sa bayan. Ama naming lumikha, ang pagkain namin ito ay maging dali sa iyawa at maging banal sa pagkinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa bayan. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Kristo na aming Panginoon. Siya ang salita katuwang mo at kapiling, noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa luting palayain. Kaya siya'y tinalingan ng mahal na rin na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inabot niya ang sundin ng loob mo at kampi ng samay ng banal para sa iyo. Pinag-isa niya muna sa krus ang kanyang mga kamay upang mabukas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya ang isa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihakin niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ganun din naman nang matapos sa mapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya inaamin namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minaharapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapupunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahanapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Pususin mo kami ng pag-ibig. Kaysa niya na aming Papa at may Elias na aming Obispo at ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hanlay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Maria, Ina ng Diyos,
kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa kakarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ipahayag natin ang lakas loob. iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan ng mga kapayapaan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Maghigayat po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang modelo ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Manalangin tayo. Ama
naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakinabang upang sa aming pagsalo-salo maging handa kami tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. So before I give my final blessing, inibitahan ko po yung mga birthday celebrants for the month of November na maaari po kayo pumunta sa harapan ng altar for the blessings. Wedding anniversaries, and then yung birthday celebrants for this month. Aking pong itaas ang aking kanang kamay para po sa kanila sa ating pagdarasal para sa mga birthday celebrants and wedding anniversaries. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na nakalimutan namin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre at ang mga anibersaryo ng kanilang kasal. Naway Panginoon, pagbabayan mo sila ng iyong pagmamahal at bigyan mo sila lagi ng proteksyon. Bigyan mo sila ng iyong pag-aaruga, higit sa lahat sa mga grasyang kinakailangan nila sa pang-araw-araw na buhay. Sa aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, inihiling namin ang bigyan po sila ng tunay na kalakasan, good health, kapayapaan sa puso, the love and the joy in their hearts. At sa mga nag-anniversary ng kanilang kasal, naway patuloy mo silang gabayan ang kanilang pagbubuklod na may pagmamahalan at laging tapat sa isa't isa. Upang sa kayo'y Panginoon sa aming pagpapasalamat sa kanilang buhay at sa kanilang paglilingkod para sa iyo, manatili nawa silang buhay sa pananampalataya upang patuloy na magpuri, magpasalamat sa iyo. Hinihiling namin ito, Panginoon, na bigyan mo pa sila ng mas mahaba pang mga panahon upang sila ay mamuhay kasama mo. At sila din ay patuloy na naglilingkod, nagbabahagi ng mga kaloob na binigay mo sa kanila. Ito isama namin sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Aba, Panginoong Maria, Napupulo ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Tugod ka pinagpala sa bahay lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa mga kaliyan ng Diyos, dalangin kami makasalanan, ngayon at kung kami makakatayo. Palagpakan natin ang pumili natin ng Diyos na kasi na happy birthday to God. Before the final blessing, I would like to thank you all for your active participation in this liturgy. Gusto kong pasalamatan ang ating commentator, ang ating lectors, ang ating extraordinary minister, ang ating mga sakristan, sabi ng mga sakristan sa ating Father, sana maging friends tayo, simula doon sa doon ang altar. Sige, sabi ko, pinagbibigay ng Father ang kanyang mga anak. Diba? So, thank you also sa ating mga pamunuan ng ating Voice of God, and also sa ating sunod sa ating sila, Tita, Judah, and so, and of course, our reading choir. Maraming salamat din po, Panginoon. So,
Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo